So yun po, what's up mga kabiyaya, mga kwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito po, nagbabalik JG Banat TV, isang Defender reactor ng TVJ. So ito, may mga nagbabaga tayong balita. Isa na naman pong balita na, isa na naman katangahan ng inyong matutunghayan. Isa na naman pong napakalaking letter T na umiral sa mga utak ng mga letter T na against sa letter T. Na against sa letter T. No, mga utak letter T na against sa letter T. Ano nga ba yung letter T na yan? Siyempre ang TVJ, di ba? Pero isang masigabong palakpakan muna sa ating mga Kadabarkads dahil nga po ay tayo pa rin ang number 1, Luzon, Visayas at Mindanao. Parang DJ na DJ. DJ Nguso. So ngayon na pag-uusapan po natin ay walang iba kundi siyempre yung topic na naman. Ito na naman sila eh. Gumagawa na naman ng issue. No? Na di umano ay si Bossing Vic Soto ay hindi nga po daw natuwa. Hindi natuwa sa pinaggagawa ni Henyo Master Joey De Leon. Hindi daw natuwa dun sa joke. Hindi ko alam kung totoo to ha. Parang baliktad na naman ako dito eh. No, parang parang hindi na naman ako komportable dito. Siyempre bago natin ito simulan, ay huwag niyo po munang kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At binaba ko na yung mic ko kasi marami nagsasabi na hindi daw nila nakikita. Ang gusto daw nila makita yung mukha ko kasi parang mas gusto ko yung ganyan para natatakpan yung uso. Pag ganun kasi kitang-kita yung uso ko eh. Yan, ano bang maganda? Ganyan na lang. Yan na. Magreklamo pa kayo. So ito, dito mapunta na tayo sa video. Siyempre, unahin muna natin itong bago tayo dun mapunta sa main topic natin. Unahin natin itong pinagsasabi ni OG Diaz. Yung pinagsasabi po ni OG Diaz dito. Tignan niyo yung reaction niya ha. Pero nung sa icing ni Vice ganda, tungto. Pero yung issue ni Joey De Leon, may pag ganun-ganun pa oh. Mag-aalataan na kayo eh. Oo. Halatang yung interview. Di, kaya ako ito nire-reactionan si OG Diaz. Kasi nga, yung interview niya kay Ma'am Lala Soto, doon parang concern na concern. Parang, alam mo yung parang nag-aalala talaga. Pero sa likod ng kamera at sa totoo lang talaga, si OG Diaz ay may 100%, 101% na suportado yan kay Vice Ganda. Kaya ako ito nire-reactionin, sabi ko, ang dami talagang plastic sa showbiz. Akala ko sa YouTube lang, sa showbiz, ang dami din pala. Bagay, lahat naman sila, mga artista. Kaya yung iba dyan, dinadaan na lang sa iyak eh. Dinadaan na lang sa iyak yung mga pakemi-kemi nila. So ito mga punta tayo kayo, OG Diaz, na kung saan binigyan niya ng reaction yung lubid joke ni Joey De Leon. Tingnan niyo yung reaction niyo rito. Panoorin niyo. So hindi ko na ulalakayan mga Kadabarkads kasi baka makapiright na naman tayo. Minsan kasi sa totoo sila, using ko yung mic ko. Yan Ayan hindi na kitang-kita nyo na yung uso ko Hindi, mapunta muna tayo dito kay OG Diaz. Ewan ko ba dito kay OG Diaz? Turingan, alam nyo, sayang yung channel nito. Alam nyo kung bakit? Wala namang katuturan yung mga pinagsasabi. Ito, tutuloy natin. Oh, yes, Nay. Congratulations pala sa anak ni Aga Mulak. Ay, oo nga. Si Atashi Mulak ay regular ng co-host ng PAP. Yes, congratulations. Siyempre sabi nga ni Joey De Leon ay original yung kanilang title na Itbulaga.
At syempre, yung anak ng Bull Aga, si Aga, ay naroroon na. Sino ba na kung sa bull? Aga. Aga. Sino ang tusapag ng MPRC? Ha? Oo. Ang nakakaloka, speaking of MPRC, ito na nga, kino-call out. Sine? Si Joey De Leon. Ito Joey. Oo, dahil dun sa isang portion, sa isang segment, di ba? Yung may question na ano yung 5 isinasabit sa leeg. Parang magbigay ng 5 bagay na sinasabit sa leeg. Ayun. Ano ba yun? Si Quinta. Ayan, di ba? Pwede daw garland. Ganyan. Kasi hindi nasagot kasi yung 5. Nung pag-end ng time, biglang nabanggit ni Joey De Leon na lubid. Oh my God. Lubid. Oo nga titignan ko yun. Hindi, nakakaloka. Yun na nga, yung salitang lubid, medyo, teka muna, parang mukhang may kaakibat din na, mental health issue. Diba? Yung, hindi naman namin mabanggit dito. Diba? Oo. Yun na nga. So, kinocall out si Tito Joey. Paano naman daw yun? Oo. Tapos kinukumpara pa sa icing. Alin daw mas malala? Yung sabi ni Joey. No, sige, ano mas malala sa'yo, OG Diaz? Yung mic na dinidila-dilaan? Yung tawag dito? Hindi ako naman magtatanong kay OG Diaz. Lagi na lang siya yung nagtatanong eh. Ako naman magtatanong sa kanya. Ano mas yung lubid? No, yung lubid or yung mic na dinila-dilaan? Or yung pinagtawanan yung mga taong namatay sa baril. Pili ka. Saan yung mas Ikaw naman tanungin ko, OG Diaz. Dali. Kaya ako ito inaanuan si OG Diaz. Kasi, paka-plastic. Kahit mapanood ito, pakailan mo sa kanya. Totoo naman talaga, plastic naman siya. Napaka-plastic. Patito-tito, Joey ko pa. No? Tsaka ito ang lubid, una, pwede mo kasi kasi yung sa segment ng Gimme 5 ng E18 ng TVJ ay wala naman nakalagay dun na ano ba ang pwedeng sa leeg. Wala naman nakalagay dun kung tao ba, kung hayop. Kasi kung pwede naman talaga yung sinabi ni Henyo Master na lubid, diba? Pwede sa hayop. Ano ba yung inaano sa mga kalabaw? Lubid. Aso. Lubid. Yung sa kasal. Ano ba yung sinasabit dito? Diba lubid yun? Kaya paano alam nyo, kayo lang nagbigay doon ng mali siya sa sinabi ni Henyo Master. Alam nyo kung pagkukumparahin nyo yung mapatungkol sa icing incident versus itong lubid joke ni Henyo Master, ay napakalayo. Oo, tulonggis lang talaga yung magbibigay ng kahulugan dun. Alam niyo kung bakit binigyan ng kahulugan to ng mga sup-sup daliri followers? Kasi nga, noon, may nangyaring issue kay Henyo Master. Napanood, kung sa mga hindi pa po nakakapanood, nandiyan po, naka-upload. Ba't nandun? Nandiyan po, naka-upload sa mga video natin, hanapin nyo na lang. At yung nagawa naman ni Henyo Master, nag-sorry agad. No, kaya wala na, 'di ba? Katulad yung pag bad finger ni Vice Ganda na nahagip ng camera sa Showtime. Nag-sorry siya doon. Ibig sabihin, wala na, 'di ba? O yung dating ginawa ni Henyo Master, nag-sorry na siya doon. Dapat tapos din. Doon hinugot ng mga haters ng TBJ yung ibig sabihin dun sa lubid na yun. Tagal-tagal na nun, 5 years ago. Diba? 5 years ago na yun, mga kadabar cards. Bakit pa kailangan diba? Bakit pa kailangan na ibalik? Bakit pa kailangan halungkatin? No? Dito naman kay OG Diaz, dito kasi napaplastikan ako dito sa tao na to, no? Na pansinin niyo kapag may reaction video siya sa about Vice Ganda, tapos may reaction video sa TBJ, pansinin nyo kung ano yung pagkakaiba.
Oo, pansinin nyo para kayo mismo yung maka-get sa sinasabi ko. Halatado eh. Tingnan mo, patuloy natin. Tingnan mo yung magiging reaction niya dito. Yun na ang isinasabit sa leeg ay lubid o yung icing incident ni Ayon at Divine. Diba? Fair, no? Oo, Diyos ko talagang labanan talaga ng mga noon time show. Oo, no? Tsaka kwentahan ng mga ganap. Bantayan ng mga sasabihin. Oo, bilangan sila ng kasalanan o ng calling out. Ayun na. So, tingnan natin kung ano ang masasabi dito ng NTRCB, lalo na ng chairwoman na si Lala Soto, na again, syempre, iugnay na naman si Chairman Lala. Kasi baka pagbigyan din naman ng chairman yan kasi anak yan ni Tito Soto ng bahagi ng TVJ, ng bahagi ng TVJ. Wait lang. Yung upload nyo na to ay etong upload nyo ay kahapon. Kahapon lang din naglabas ang MTRCB ng kanilang opinion mapatungkol dun sa sa issue na nangyayari ngayon sa TVJ. Ba't hindi nyo alam? Ba't hindi nyo nilalabas dyan? Anong meron? Ba't hindi nyo nilalabas? Hindi nakakapagtaka lang mga kadambarkads, ba't hindi nila nilalabas? Kailan? Tingnan natin. Kailan ba itong upload mo? 1 day ago, kahapon lang. Kahapon lang din. Umaga pa nga, nag-post na yun eh. Ang tanong, ba't hindi nyo nilalabas? Bakit Bakit wala kayong nilalabas dyan na, yung MTR, ang galing ng MTRCB kasi inaksyonan agad yung mapatungkol sa issue ni Henyo Master. Ba't wala? Anyari. Ayan na, paghalataan tuloy kayo eh. May ganun na naman ang mga tao. Pero, syempre, yan ay aanalisahin at uuriin ng adjudication committee ng MTRCB. Nakaabot na sa monitoring inspection unit ng MTRCB. Parang ang dami mong alam sa MTRCB na rin. Parang ang dami mong alam sa MTRCB. Dapat na ba ako itumba? Dami na lang. Hindi, di ba? Naaral mo yung proseso. Pwede na ako maging board member. Di ba? Abangan natin yan. Pero personally, Lloyd, ano ang take mo doon? Sa pagbabanggit ng lubid? Syempre dahil, di ba, minsan isipin natin yung ibang mga netizens, baka sabihin nila, ang OA naman, para yun lang yung sinabi, kayo na nagbigay ng meaning. Syempre, iba naman mga netizens sabihin, yung pagkain ng icing, binigyan din ng ibang meaning. Kaya ako, para sa akin, no comment. Buti naman. Natakot din siya mabash. Natakot yung kasama ni OG. Hindi ko kilala yan eh. Si OG Diaz lang kilala ko dyan eh. Sige, tuloy natin. Pero alam mo, ako masasabi ko. Ito ko na. Andito. Doon, nagsimula ka. Ikaw nagsimula. Hindi, sa totoo lang. Oo nga eh. Yun nga yung sinasabi ko. Kwentahan, bilangan ng kasalanan. Kaya ang ending nito, ang lagi nasa gitna, ang MTRCB. Kung paano nila ihuhusgahan or bibigyan ng parusa ng penalty o ng... Alam nyo, yung mga supporters ang nagkukwenta at ang nag-aabang ng mga pagkakamali ng TVJ ay yung supporters ng It's Showtime. Kasi nga gustong-gusto nila makabawi sa EAT. Bakit ba init na init kayo sa EAT? Tanong lang. Kasi ganito, kapag sa oras na ang EAT ay mapatawan ng 12-day suspension ay tataas ang ratings nyo. At lalaki ang kita nyo. Diba totoo ako? Totoo naman. Kapag sa oras na halimbawa man pero malabong mangyari yan, mauuna muna ang It's Showtime. No?
kung sakali man na ganyan yung mangyari, na masuspindi nga ang EAT, no? Pero alam ko hindi mangyayari yan. Alam ko, guys, Dabarkads, wag na kayong magalit sa akin, ha? No? Ay ang mangyayari mo, ang kaya nilang gustong-gusto na at palagi nilang sinisita ang EAT sa mga pagkakamali na wala naman talaga, syempre, kapag nasuspindi nga naman, di ibig sabihin, tataas na ratings na Showtime. May palaging kulelat Diba? Mas okay pa nga yung generic na Itbulaga, inuunahan pa sila. Ganun yon. Totoo sin, hindi na to napupunta sa yung issue na yan, yung lubid-lubid na yan. Ayun yung kagustuhan ng mga supporters ng Showtime. Kagustuhan talaga nila na masuspinde ang EAT kasi nga aarangkada ang Showtime. Alam niyo yung Showtime, ginagawa nilang tolonggis yung mga manonood nila. Sa totoo lang talaga, real talk po. Totoo, real talk. Ginagawa nilang tolonggis yung mga yung mga nanonood sa kanila. So, biruin mo, mamimigay ka na lang ng sa mga staff mo, bibidyo mo pa. Pawa, ipik ang putik. So, tuloy natin to. Judgment itong kaso na ito. Oo. Pero tingnan natin, kasi naman, yung iba kasi iniisip nila, hindi fair ang MTRCB because nga kaanak ng isa sa mga host ng... Ayaw pa sabihin ni OG Diaz na, ay hindi kasi talaga ang MTRCB ay fair. Siyempre, kamag-anak ni Tito Soto yan, ayaw mo pa diretso yun Nag-ano ka pa nag-kush-kush baluhangos ka pa So, wag na natin ito ituloy kasi naiinis lang ako. Dito tayo sa video na kung saan ay eto nga po daw si Bossing Vic Soto ay nagalit nga po or hindi nagustuhan yung sinabi ni Joey De Leon dun sa kanyang joke na lubid joke na ngayon ay viral at trending sa social media at pinagpepiestahan po ng mga basher. Piyestang-piyesta pa kayo, Kala nyo naman, Kasi, sige, kahit magbilangan tayo, no? Panalo pa rin ang Showtime. Totoo yan, panalo Showtime. Panalo Showtime sa daming violation sa MTRCB. Ang iba kasing mga supporter tuloy. Ang iba kasi mga supporters ng Showtime, ang nasa isip nila, kapag nagka-violation, ang EAT, gusto nila suspended agad. Anak ng teteng, yun sa inyo nga, hanggang ngayon, hindi pa rin nasususpindi. Diba? Hindi pa nga nasususpindi yung sa inyo Tapos gusto nyo, sa EAT, suspended agad. Diamok, pick short, vibrator, tingle, G-spot, icing incident, tapos yung dila mic. May bago ngayon, yung dila mic, yung namak you, yung ano ba yung isa? Nakalimutan ko. Basta marami, no? Alam naman na natin yan at alam niyo yan. Kaya wag niyo na ipagsisigayan yung mga yung mga sub-sub daliri, mga Showtime followers. Hala, ngigigil nyo. Ay, nako. Nakagigil no? Alam nyo, sa ginagawa nyo, lalo nyo lang pinapasikat ang TV Day. Eto, dito na tayo sa video na kung saan ay nagalit nga daw. Vic Soto hindi natuwa sa lubid joke ni Joey De Leon sa Gimme 5 ng EAT. So ito ba't panorin natin? Lupit, nakakalimutan nyo. Lupit. Versus. Ay, naku po. Tagal Nagdulot ng kontrobersiya ang ginawang biro Joey De Leon kamakailan. Lalo na dahil sa kanyang mental health joke na ginawa sa segment ng Gimme 5 ng EAT. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon sa sinabi ng batikang komedyante na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging sensitibo sa mga isyu sa kalusugan ng isip sa kasulukuyang klima ng lipunan. Sa segment ng Gimme 5,
isang contestant ang tinanong ng tanong tungkol sa mga item na karaniwang isinusuot sa leeg. Sa kasamaang palad, hindi maibigay ng kalahok ang lahat ng tamang sagot sa loob ng inilaang oras. Pagkakataon nga na ito ay nagbiro si Henyo Master Joey De Leon hinggil sa mga bagay na pwedeng isabit sa leeg. Ayon kay Joey De Leon, lubid. Lubid, nakakalimutan nyo yung lubid. Labis nga na naalarma ang netizens sa napiling joke ni Joey De Leon, dahilan para i-call out nila ang ahensya ng MTRCB. Matatandaan na hindi ito ang unang biro ni Joey De Leon tungkol sa mental health. Dahil kung maaalala, Ito na yun, no? Ito na yung video, no? Na palagi nilang sinisingit, yung 5 years ago. Yung 5 years ago ni Joey De Leon na kung saan ay tututusin nga talaga noon mali talaga yung nagawa ni Joey De Leon at hindi masama sa Pilipino. Akala mo kung sinong mga perpekto. Una, nangingina ng sorry si Henyo Master. Pangalawa, doon niya nga daw na-realize na ganun pala kalaking impact yung nagawa niya. Kaya nga siya nangingi ng kapatawaran, di ba? Ano kayo, Diyos? Hindi kayo marunong magpatawad? Tira ulo tong mga to, ha? O, di ba? Diyos ba kayo? Kung tayo nga dito sa mundo, sobrang makasalanan nating lahat dito. Walang perfectong tao. Lahat dito may mga kasalanan. No? Tayo nga napapatawad ng Diyos. Tapos tayo na tao, hindi natin mapatawad yung kapwa natin tao. Ay, nako. Ayun yung ito yung mga binabato lagi kay Henyo Master, yung dati pa na yung matagal ng video na yan. 5 years ago, ano ba naman kayo? Ganyan ba kayo kababa? Wala na kayo ibang maisip? Kami dito kapag halimbawa talaga na na pinersonal namin yang kay Vice Ganda, ang dami namin ibabato sa kanya bago pa. O gusto niyo sa loob ng studio Oh. Yung ayaw na magsalita. trending din noon ang sinabi ni Joey De Leon na gawa-gawa lamang ng tao ang depresyon. Agad naman na nag-public apology Joey noon at tinanggap ang kanyang pagkakamali. Samantala, para sa iilan ay ang ganitong mga pananalita ay hindi lamang nanganganib sa pagpapatuloy ng stigma, ngunit maaari ring makasakit sa mga naapektuhan ng mga hamon sa kalusugan ng isip. Ang insidente ay nagsisilbing isang paalala ng pangangailangan para sa higit na kamalayan at pangunawa sa paligid ng kalusugan ng isip. Okay? Kahit nasa larangan ng entertainment. Gayunpaman, wala pang pahayag sa ngayon si Joey De Leon sa pambabash na natatanggap niya mula sa netizens. Inaasahan naman ng ilan na gagawa ng aksyon ang MTRCB hinggil sa bad joke. Asan yung asan yung nasa title mo na nagalit si Bossing Big Soto? Ito kadalasan yung ginagawa ng ibang mga basher ng TVJ. Magpo-post sa FB nila. Sasabihin nila doon, tingnan mo si Bossing Big Soto, hindi nga natuwa doon sa joke niya. Porket hindi lang tumawa, hindi agad natuwa. Grabe naman yun. Apaka-advance naman ng utak niyo. Guys, may papanood pala ako sa inyo. Siguro, na-miss nyo to. Siguro, para sa akin, parang feeling ko na-miss nyo siya. Ay, oo nga, feeling ko na-miss nyo tong taong to. Pinaka magaling na reactor. Pinakamagaling na reactor sa balat ng Earth. Ito mo, panoorin nyo. So, mali pala yung introduction ko sa kanya. Kasi dito sa Facebook nga po, mga ka-Dabarkads, may kumakalat po na balita na itong si Bossing Big Soto nga po daw, gawa nung nakitaan yung reaction ni Bossing Big Soto nung pagkakasabi ni Joey, ni Henyo Master ng Lubid joke, ay hindi nga po daw tumawa
si Bossing Vic Soto. No, ngayon binigyan ho nila ng kahulugan yon. Kesyo galit daw si Bossing Vic Soto kay Joey De Leon. Kesyo nakornihan daw or ayaw din daw. Ultimo daw yung kasamang host ni Henyo Master ay galit sa kanya. So dito, muli na naman pong gumalaw ang utak ko. Kasi isipin nyo siya yung kauna-una nag-post dito, si Smigol. Si Smigol po yung kauna-unahang nag-post ng ganitong topic. Ngayon, kanina, pag-check ko, lahat na ng halos yung mga against to TBJ na mga page ay ganito na rin ang mga post. So, hindi ko tuloy maiwasan isipin, na hindi kaya na si Bespil at etong si Smigol ay talagang gawain tong mga ganitong mga bagay. Hindi po kaya sila din po yung nasa likod ng mga page na patuloy na paninira sa TBJ. Kasi kung kung makakabasa po kayo diyan ng isang post mapatungkol sa yung kay Bossing Vic Soto na nagalit nga daw kay Jimmy Henyo Master, Joey De Leon, at panoorin nyo tong video na to, parang tugmang-tugma yung pagkakasalita Parang napapaisip tuloy ako na, ba't ganun? Parang yung against to TBJ na nasa Facebook, yung mga page doon, yung mga site, tapos yung vlogger na dalawang tukmol, yung vlogger na dalawang juding, yung vlogger na dalawang juding na halos magkamukha na nga rin, parang sabi ko, parang iisa na lang. Parang may naaamoy akong baho Parang may naamoy akong baho na parang may parang gumawa na ng GC itong mga to O ganito yung post mo bukas Paputukoy mo tong balita na to na si Bossing Vic Soto galit kay Henyo Master. Parang mapatawag na MTRCB. Galing na utak ko, gulat kayo, alam ko, halimbawa, mapanood to ni Dudong Kulong. Ni Dudong Kulong tapos ni Smigol. Ang gaganda ng mga pangalan nila, Ang gaganda ng mga pangalan nila. Dudong Kulong, Smigol. Galing ko talaga magpangalan. Kiss. Dapat sampal. Ganun dapat. Ay, dalawa pala yan. Gago ka. So ito panoorin natin si Smigol. Ba, inulit-ulit pa. Inulit-ulit pa talaga, Ano to? Matatapos yung video, ganito lang. So in-upload niya pala. May isa pang video to Ito to. So, ganyan kagaling yung It's Showtime vlogger na yan. Di ba, lupet? So bali inulit-ulit niya lang pala yun. Ilang minutes. 29 seconds. Tapos ito pala yung video. Ito, panoorin natin to. Panoorin natin. May ads pa dati. Di ka nagkakaroon ng ads. Hindi mo deserve yun. Ito. Naku, nagwawala na naman. Galit na naman si Smigol. Hindi may pinta yung mukha. Ay naku, yari ka dito, Henyo Master. Ang pinakamalakas na vlogger sa kasaysayan ng mundo. Ito na, magsasalita na po. Naku, na-stack up pa sa mukha niya. Happy dyan ang reactions ng mga netizens. Pero naniniwala tayo na ang karamihan ay hindi nagustuhan ang birong. Bakit ka umiiyak? Dahil anak ng teteng. Kung hindi mo pala nagustuhan yung sinabi ni Joey De Leon, mas hindi namin nagugustuhan ang pagmumukha mo. Umiiyak ka agad. Umpisa pa lang ng video, umiiyak agad. Sabi niya, kung hindi namin nagugustuhan,
alam natin na ate ang opinyon ng mga tao. Na alam naman din natin na Gaya mag-reaction si El Smigo. Ay, naka Smigol. Ito. Iniwala rin po ako na karamihan sa mga kababayan natin ay nag-iisip na ng tama. Sa ngayon, marami na pong nagigising. Marami na pong nare-realize sa sarili nila na hindi na dapat sila magmaang-maangan. Alright, yun. At may kaugnayan nga sa joke ni Joey De Leon na lubid. Daw yung 5 bagay na pwedeng isabit sa liig. Sige. Hindi kung gaano katindi. Okay. Kung gaano ka-insensitive ang isang Mr. Joey De Leon. Alright. Kung mababaw lang pala ang lubid, bakit yung sa icing issue mababaw din? Yung sarado... Asan yung binabasa mo? Ay, ito. Wala naman, wala. May binabasa ba siya? Wala, di ba? Ang nakalagay dito sa big gimme 5 mga bagay na sinasabit sa leeg. Contestant, necklace, Joey, lubid, nakalimutan nyo. Asan yung dyan? Asan yung sinasabi ng mga netizen? Anak ng ano yung nasa likod niya? Ano ba to? School or purinarya? Walang yung parang imbalsamador to si Smigula. Kaya pala mukha ka ng bangkay Anak ng teteng. Tignan niyo nasa likod. Ano yan? Welcome to Saint Francis? Ano to? Ayun parang may dito mo makita nyo dun sa baba sa may baba. Parang yung higaan ng mga, parang morgue. Ito hindi ko naman po minamaliit yung trabaho ng isang pagiging embalsamador kasi marangal naman po. Yung nga lang nakakatakot. Pero marangal po yan. Kaya pala laging galit to sa TVJ. Sinasapian ng kaluluwa. Kaya pala mukha ka ng bangkay Sa morgue ka pala nagtatrabaho. Joke lang. Hindi ko nilalahat yung mga nagtatrabaho sa morgue Ito lang, si Smigol lang. Si Smigol lang. Walang damayan. Kaya pala. Sige, tuloy natin. TVJ sinusuportahan pa pero yung maliit na pagkakamali ng ibang noontime, pinalalaki. Noontime? Dahil ito daw na issue ng lubid niya ay hindi naman malaking issue. Kababaw daw na issue para pag-usapan. Sige. Okay. Yan. Kunwari, may kausap ka. Yan ang komento ng mga taong alam nyo na. Galing mauto. Sige. Mga uto-uto daw kayo. Mga uto-uto pala kayo Mga uto-uto pala kayo, mga dabarkads Wala pala kayo sarili daw isip so ibig sabihin mo tatalino, susup daliri. Kaya pala. Kaya pala sa sobrang katalinuhan nyo, kahit binabastos at winawalang yana yung mga bata, okay lang sa inyo. Kaya pala, sobrang talino naman pala. Palakpakan. Ang talino nyo pala kaya pala Oo, sa sobrang talino hinayaan na bastusin ng mga host yung mga bata. Galing, ang galing. Galing. Tutuloy ba natin to? Sige, tuloy natin. Ano pagsasabihin nito? DJ, sinusuportahan pa. Pero yung maliit na pagkakamali ng ibang noontime show, yun yung pagkain or icing issue nila. Tignan niyo yung Eto, dito ka nahuli. Nayupak ka. Tingnan nyo to. I-search nyo to si Weklao Charger. Wekleo pala. Wekleo. Sorry. Si Wekleo Charger, ang profile pic ay pusa. No? Ito yung isa sa mga page na nagkakalat ng mga fake news sa TVJ. Tapos, yun yung nire-reactionan niya.
Doon siya bilib na bilib sa mga comment na ang mga account naman ay wala, robot. Alam mo yung mga account na yung dummy account? Yung lang para lang yung makapanira ng tao gumagawa ng account. O para makapag-comment, para nga naman di sila makasuhan. Tingnan nyo kung gaano katolongges to si Smigol. Alam nyo kung bakit? Biruin mo, sumasang-ayon ka sa comment ng isang dummy account? Bubo. Tayo. Ay, Smigol, ano nangyari sa'yo? Apa to si Smigol, no? Ay, ano man nangyayari sa ibang mga vlogger ng Pik Bulaga? Pinanganak ng 5 months. Vlogger ng It's Showtime, pinanganak ng 13 months. Ito, 13 months to advance lagi yung isip Yung isa naman, laging kapos yung pag-iisip. Ay, naku po, ewan mo ba sa inyo? Sige, tuloy na lang natin. Na sobrang... Ay, wag na pala. Bago na isip ko. Guri mo, sasang-ayon ka sa isang dummy account, ilalabas mo sa YouTube mo, no? Alam mo yung magre-reaction video ka, okay sana na nadidepensahan mo sana ang It's Showtime. Pero, ang ginagawa niya kasi, ay doon siya buwabase sa sinasabi ng isang dummy account. Katulad nung ginagawa ko, 'di ba? May mga reaction video ako diyan ng mga dummy account, mga page na page na alam niyo yung mga page na hindi natin tukoy kung sino, no? Yung mga trolls ba tawag doon, troll? Troll ata yung tawag sa ganun, no? Troll army, kung tawagin. Siya nagpost nun No, doon, dinidepensa natin. Normal yun. Pero ito, na hindi naman binabash ng TBJ ang It's Showtime, at hindi naman binabash ang It's Showtime dito sa comment na to, pero ba't mo nilalabas sa account mo? O kahit i-check nyo yan, weekly charger. Tingnan nyo, dami account yan. Wala yan, poster lang yan. Pero nire-reaction niya, paniwalang-paniwala siya. Sabi niya nga, diba? Yung mga netizen naniniwala. Ulitin natin para baka mamaya sabihin itong mga inayupak na to gumagawa tayo na issue. Tingnan, basahin niyo. Pakinggan niyo Madaling mauto. Alright. Nagkasala na ang TVJ, sinusuportahan pa. Pero yung maliit na pagkakamali ng ibang noontime show, yun nga, yung pagkain or icing issue ni Vice at ni Ayan, na sobrang tagal na pinag-usapan ng mga netizens. Okay. Yung issue na yan. Hanggang ngayon, actually, naandyan pa yan. Maliit na issue ba yung etong kay Mr. Joey De Leon? Sa tingin ko, hindi talaga. Di ba? Dahil kahit sinong matino. Doon siya bumase sa dami ako. So, wala na tayo dapat palang di na pala natin to dapat reactionan. Alam nyo kung bakit? Sayang lang oras natin dito. Oo, bukod sa sayang ang oras, syungarit pala to. Ay, ano ba yan? Bakla na, syungarit pa. No, kadalasan ng mga kilala ko ng LGBT, matatalino, madidiskarte. Tapos ito, juding ka na, syunga-syunga ka pa. Ano ba naman yan, Daday? Si Inday Daday Kulong. Yung isa naman, si Dodong Kulong. Anak ng Teteng, ang dami yung pangalan. Hindi, promise. Hindi ko na re-reactionan si Smigol dahil ngayon pinatunayan niya mismo sa sarili niya na isa siyang malaking tanga. Alam niyo kung bakit? Biruin niyo sa dami account, naniniwala ka. Ay, naniwala sa dami account, anak ng Teteng. Pinagyayabang mo para Showtime defender putik. Tapos tutulo-tulong giska.
So mga Dabarkans, hanggang dito na lang tong video natin. I-comment nyo po dyan sa baba kung anong magiging reaction nyo dito sa issue na napanood natin na totoo nga ba na si Bossing Big Soto ay nagalit kay Joey De Leon. Comment nyo lang dyan. Siyempre, please, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ingat po kayo palagi and God bless and bye-bye. Ayoko na mag-iwan ng kasabihan.